AY941AY. Tyson, sigaw ulit ni Lucy nang lumingon si Whistler kay Gerald. Pamilyar ka ba sa kanya, Ginoo? Tanong ni Whistler. Bilang tugon, kaagad na sumagot si Gerald, ngunit syempre ako. Maaaring hindi ko siya biological na kapatid, ngunit itinuturing ko siyang isa, panipi. Kung gayon, mangyaring isave siya, Ginoo. Dahil sanay ka sa gamot, kailangan mo siyang iligtas. Humagulgol si Lucy sa pagitan ng mga hikbi. Nang marinig niya ang kanyang hiling, naalala ni Gerald na binabanggit ni Lucy ang isang tao sa pangalang Tyson sa kanya. Minsan, to think na ang Tyson na hinihintay niya ay naging eksaktong parehong tao na pinangalagaan niya rin. Kung may kamalayan si Gerald na ganito ang kaso, pinapunta niya ang ilan sa kanyang mga tao upang hanapin siya sa mga nagdaang taon. Kung nangyari lamang iyon, kung gayon ang pagliko ng mga pangyayaring ito ay napakadaling iwasan. Mangyaring bigyan sila ng ilang puwang, Lucy. Hindi mo ba narinig na tinatrato ng master si Tyson tulad ng kanyang totoong kapatid? Pagkumbinsi ni Yuki habang hinihila niya si Lucy. Mismong si Gerald mismo ang agad na nagsimulang suriin ang mga sugat ni Tyson. Tulad ng inaasahan, ang lalaki ay malubhang nasugatan. Kung sakaling natagpuan si Tyson pagkalipas ng ilang oras, kahit na si Finlay ay hindi sana mailigtas siya. Anuman, ang paggamot ay hindi maaaring maantala pa. Mabilis, dalhin siya pabalik sa manor. Utos ni Gerald. Makalipas ang 2 oras ng tuluyang kumaibot ang isa sa mga daliri ni Tyson. Kasunod nito, medyo nag-flutter ang kanyang mga eyelids nang dahan-dahang imulat ng lalaki ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay si Lucy, mahigpit na damaykit ang batang babae sa kanyang kamay. Panipi tuldok. Maaari ba akong nangangarap? O patay na ba ako? Mahinang sabi ni Tyson. Tyson, ikaw ay gising. Hindi ito isang panaginip. Master, pinagaling ka ni Master. Sigaw ni Lucy, masaya nang makita siyang gising ulit. Narinig iyon, medyo natarante si Tyson. Guro, Lucy, lubos kong alam ang saklaw ng mga pinsala na natamo ko. Sa pagkakaalam ko, hindi kahit na si Master Jenkinson mula sa lalawigan ng Salford ay maaaring magamot ako. Iyon ang dahilan kung bakit pinili kong tumakbo hanggang dito upang lamang makilala kita sa isang huling pagkakataon. Sigurado ka ba na makakagawa ako ng buong paggaling? Panipi, lubhang sigurado, Tyson. Pagkatapos ng lahat, ang Master ay may kakayahang lubos. Speaking of Master, tuwang-tuwa ako nang makita kang gising na halos nakalimutan kong ipagbigay alam sa Master tungkol dito, sagot ni Lucy, luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Matapos magtungo upang tawagan ang Master, ilang sandali pa, nang marinig ni Tyson ang isang pamilyar na boses na nagtanong. Gising ka na ba, Tyson? Nakilala ni Tyson ang boses na iyon kahit saan, at agad siyang nagsimulang nanginginig sa pagkabigla nang tumingin siya sa mayari ng boses. M.G. Crawford. Panipi. Ang mga labi ni Tyson ay kumikislot ng parehong kaligayahan at sorpresa nang tangka niya agad na umupo. Huwag kang masyadong kumikibo. Isinara ko lang ang mga sugat na iyon, sagot ni Gerald habang naglalakad ito upang balansehin ang mahinang lalaki. Mahigpit na hinawakan ang mga kamay ni Gerald, sinabi ni Tyson. Napakaraming mga alingaw na ikaw ay namatay. Gayunpaman, natutuwa ako na hindi ka naisip na makakasalubong kita ulit sa lahat paraan dito, G. Crawford. Napakaganda. Panipi. Habang naluluha si Tyson mula sa kanyang kaba, simpleng ngumiti. Si Gerald bago sinabi, buhay ako at maayos. Hindi nila ako ganoong kadali patayin. Panipi. Hindi kailanman inaasahan na bumangga muli ni Gerald si Tyson. Lalo na't hindi sa mga naturang dayuhang lupain. Siya ang pinag-uusapan kong Master, Tyson. Iniligtas ka niya, sabi ni Lucy habang pinagmamasdan ang dalawang masayang lalaki. Ano, G. Crawford, ikaw ang gumaling sa akin. Kailan mo nakuha ang ganoong kataas na kasanayan sa medisina? Tanong ni Tyson, namangha sa narinig. Ang lahat ng ito ay nangyari higit sa kalahati ng 1 taon na ang nakakalipas. Sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol sa kung ano ang
Nangyari sa hinaharap. Sa ngayon, hayaan mo akong magtanong. Ano ang eksaktong nangyari para sa iyo upang mapunta sa isang estado? Kung nakita ka namin sa ibang pagkakataon, patay ka na. Ngayon, alam mo. Gayon din, nasaan si Drake? Tanong ni Gerald. Bilang ganti, narinig ang pangalan ng kanyang kapatid, bahagyang kumalas ang mukha ni Tyson. Sinimulan niyang i-detalye ang lahat ng nangyari sa kanya at sa kanyang kapatid sa buong pagkawala ni Gerald. Nagsimula ang lahat sa gabing isa panganib nila ang kanilang buhay. Upang paalisan si Gerald, matapos makamit iyon, bumalik sila sa pamilya Crawford. AY942AY. Gayunpaman, sa panahong iyon, ang Crawfords ay nagsimulang takot na ang insidente ng duo ng Drake at Tyson na nagligtas kay Gerald ay malapit ng mailantad. Bilang isang resulta, nagbigay sila ng kaparehong magkakapatid ng pera at sinabi sa kanila na iwanan ang pamilya Crawford. Ang duo ng Drake at Tyson ay wala talagang mga isyu tungkol doon. At habang una nilang pinaplano na bumalik sa mercenaryong base sa ibang bansa, patungo doon, nahuli nila ang insidente na sinapit nina Gerald at Zach sa Mary City ng gabing iyon. Nang malaman na nawala na si Gerald, agad silang sumugod sa lalawigan ng Salford upang lihim na imbestigahan ang insidente. Gayunpaman, kahit lumipas ang 3 buwan, wala sa kanila ang nakakahanap ng anumang bagong mga lead. Tulad ng kung hindi ito sapat, kahit ang pamilya Schuyler ay nagsimulang mapansin ang kanilang aktibidad. Alam na, pareho sa kanila na alam na wala silang pagpipilian ngunit ihinto muna ang kanilang mga pagsisiyasat sa ngayon. Matapos ang ilang pagpaplano, nagpasya silang umalis sa lalawigan ng Salford at magtungo sa Triangle District sa lungsod ng Langit. Ang kanilang plano ay magtayo ng isang base doon, at sa natitirang pera na ibinigay sa kanila ng Crawfords, nilayo nilang bumuo ng ilang puwersa. Kapag handa na silang makabalik sa lalawigan ng Salford, kasama ang kanilang puwersa, gagantay sila sa pamilyang Schuyler. Ganun pa rin ang plano nila. Hindi nila alam na labis nilang minaliit ang mga naninirahan sa lungsod ng Langit. Sa isa sa kanilang maraming mga pagtatangka upang makakuha ng mas malakas at maimpluwensyang puwersa doon sa pamamagitan ng labanan, ang dalawang magkakapatid ay natapos ng pagkatalo ng isang tao na tinawag na Sven Westmore, isang dakila at makapangyarihang Panginoon sa lungsod ng Langit. Habang nagawa nilang makuha ang Drake, nagawa ni Tyson na palabasin ito sa balat ng kanyang mga ngipin. Mula noon, si Tyson ay kailangang mabuhay sa mga anino, tinitiyak na pinalilipat niya ang mga tagwan sa bawat paminsan-minsan. Sa panahong iyon, nakatagpo siya ng isang mayordoma na nagngangalang Evan, na pinaghahampas ang 10 batang babae. Naiinis at nagalit dito, natapos ni Tyson ang pagpatay kay Evan sa lugar. Noon nang makilala niya si Lucy. Sa ilang araw na pagsasama, natagpuan ng duo ang kanilang sarili na nahuhulog sa bawat isa sa isang punto kung saan ipinangako pa sa kanya ni Tyson na ikakasal sila sa sandaling matagumpay niyang nailigtas ang kanyang kapatid. Nakalulungkot, ang misyon ay isang ganap na pagkabigo. Madali siyang natalo ni Sven, at tulad ng unang pagkakataon, si Tyson ay bahagyang nagawang makatakas sa buo ng kanyang buhay. Gayunpaman, hindi katulad noon, siya ay malubhang nasugatan sa oras na ito. Matapos tumakbo ng ilang oras, kalaunan ay napunta siya sa mga bundok kung saan kaagad siya nahimite. Lahat ng iyon ay humantong sa mga kaganapan sa ngayon. Sven, tanong ni Gerald na nakakunot ang noo. Narinig ang pangalang iyon, kinilig si Whistler at ang kanyang mga tauhan bago ipaliwanag. Si Sven ay talagang isang makapangyarihang tagapamahala sa lungsod ng Langit, Ginoo. Alam na alam niya ang kanyang kapangyarihan at impluwensya, lalo na, sa katunayan, na isinasaalang-alang niya ang kanyang sarili na maging isang kontrabida. Ano pa, malakas din siya sa pisikal. Hindi ito magiging kahabaan upang sabihin na ang isang makapangyarihang tao na sanay ng higit sa 10 taon ay hindi pa rin magagawang talunin si Sven. Habang maliwanag na si Tyson at ang kanyang kapatid ay bihasa sa martial arts, hindi nakakagulat. Sa amin na pareho silang nawala sa kanya. Napakalakas ba talaga niya? Sagot ni Gerald.
Ang pag-aalinlangan ni Gerald ay naiintindihan dahil alam na alam niya ang mga kakayahan ng Drake at Tyson duo. Gayunpaman, dapat niyang aminin na ang katunayan na ang malakas at may talento na mga kapatid ay na-corner ng masama ay tiyak na isang bihirang pangyayari. Ano pa, si Whistler, na sa totoo lang hindi gaanong mahina kaysa sa dalawang magkakapatid sa puntong ito, ay malinaw na lumitaw. Natakot kay Sven. Siya po, Ginoo. Gayunpaman, ang buhay namin ay pag-aari mo. Hindi kami natatakot sa kamatayan, kaya kung inuutusan mo kaming labanan siya, kusang loob naming gagawin ito. Panipi, idineklarang Whistler na may resolusyon sa kanyang boses. Nagsasalita siya para sa ating lahat, Ginoo. Idinagdag ang iba pang mga lalaki ng magkakasabay. Narinig iyon, itinaas lang ni Gerald ang isang kamay bago sinabi. Kung siya ay kasing lakas tulad ng sinabi ni Whistler na siya, kailangan muna nating planuhin muna ang mga bagay. Subukang kolektahin ang bawat kaunting impormasyon tungkol sa kasalukuyang kapangyarihan at impluwensya ni Sven, Whistler. Nagsisimula kaagad ang iyong gawain. Panipi, habang si Gerald mismo ay hindi natatakot kay Sven, hindi niya ginusto na mamatay ng walang katuturan ang kanyang mga nasasakupan kung si Sven ay tunay na walang awa at makapangyarihan tulad ng inilarawan nila sa kanya. Anuman, ang operasyon ay magsisimula pa rin sa maaga o huli. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ay nagkaroon ng isang hindi nababali na bonus sa duo ng Drake at Tyson. Dahil nasa problema si Drake, hindi alintana ni Gerald na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang mailigtas siya. Gabi na nang ang mahina pa rin na si Tyson ay dahan-daang sumubo patungo sa bakuran. Nang nandoon na siya, binalingan niya si Gerald na nakatayo sa gitna ng lugar, ang mga braso ay nasa likuran niya. Ginoo, Crawford, isama mo ako kapag magtungo ka sa lungsod ng langit. Bakit ka bumaba sa kama, Tyson? Bukod dito, sinabi ko sa iyo na hindi na ako dumadaan kay G. Crawford, nakangiting tugon ni Gerald. Naiintindihan, G. Crawford, sa gayon, habang nasa ito kami, dahil iniwan namin ng aking kapatid ang pamilya Crawford, kung gayon, hindi na rin kami dapat tawaging Drake at Tyson duo. Kung sabagay, ang binibini ang nagbigay sa amin ng pangalang iyon. Instead, you can call me by my real name now, Tyson J., sagot ni Tyson na may isang medyo mapait na ngiti. Narinig iyon, tumango si Gerald at tinapik sa balikat bago sinabi. Lilipat ako sa loob ng ilang araw. Huwag mag-alala, sapagkat tiyak na babalik ako kay Tyson ng ligtas. Pansamantala, magpahinga ka, kailangan mo ito. Panipi, ngunit G. Crawford, hindi mo kailangang akitin ako. Hindi ka sumama, at iyon ang aking pangwakas na desisyon, putol ni Gerald habang nakataas ang kamay bago pa makapagsalita si Tyson. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, pareho silang nakakita kay Whistler na tumatakbo papunta sa kanila. Sir, nakatanggap ka lang ng isang paanyaya na dumalo sa isang pagtitipon ngayong gabi. Ang pagtitipon mismo ay na-host ng 5 pinakamakapangyarihang grupo sa Talgo Town. Ang taong nagpadala ng imbitasyon card kahit na sinabi na ang iyong pagdalo ay dapat pangutya ni Whistler. Isang pagtitipon na dapat kong dumalo. Banta ba yun? Nagtataka ako kung ang hapunan ay takip lamang upang maitago ang kanilang mapanirang hangarin, sagot ni Gerald na may malamig na ngiti sa labi. Manalo ka. Alam na alam ko kung ano ang iniisip ng 5 pangkat na iyon. Nais lamang nilang igiit ang kanilang pangangibabaw dahil alam nila na dito lang kami napunta. Kapag nakamit nila iyon, tiyak na magsisimula silang sabihin sa amin na bayaran sila ng ilang uri ng bayad sa seguro. Ang mga ito ay bahagyang nagkakahalaga ng iyong oras, Ginoo. Sabihin mo na lang, at tatanggihan ko agad sila. Panipi, ay, hindi na kailangang tanggihan sila. Dahil pupunta kami sa lungsod ng langit bukas, mas gugustuhin kong hindi mag-alala tungkol sa kanila na masaktan kung tanggihan ko ang kanilang paanyaya. Nagawa na nila ang napakaraming mga paghahanda pa rin kaya mas lalong magalang kung hindi ako pumunta. Sabihin sa taong nagpadala ng paanyaya na pupunta tayo ngayong gabi. Panipi, AY943AY.
Hindi ko pa rin naisip na ang shirt na nakuha ko para sa iyo ay angkop para sa okasyon, Ginoo. Bakit hindi namin ihinto ang kotse? At makakuha ka ng bago at mas mahusay na shirt. Kumusta naman? Nakangiting tanong ni Yuki. Siya ay kasalukuyang nakaupo sa tabi ni Gerald habang ang kanilang pangkat ng mga kotse ay patungo sa pagtitipon. Sa tingin ko ayos lang, sagot ni Gerald habang nakatingin sa kanyang shirt na may isang medyo mapait na ngiti. Habang papalapit ang mga kotse sa isang komersyal na gusali, tumingin si Gerald sa bintana. Nagulat siya, ang unang taong nakita niya ay isang pamilyar na mukhang bata. May mali ba, Ginoo? Tanong ni Yuki. Kung hindi ako lokohin ng aking mga mata, parang isang dati kong kamag-aral, o kahit papaano isang tao na kahawig niya ng marami. Anuman, itigil ang mga kotse dito. Papunta na ako sa gusaling iyon, utos ni Gerald. Narinig ang kanyang utos, ang lahat ng mga sasakyan sa ilalim niya ay agad na huminto sa gitna ng kalsada. Bagaman mahalagang hiniranggan nito ang karamihan sa pangunahing kalsada, walang nang ahas na sabihin kahit ano tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, tuwing ang mga tao sa Talgo Town ay nakakita ng isang pangkat ng mga kotse na kumikilos tulad ng pagmamay-ari ng lugar, alam nila na isang malaking pagbaril na malamang na hindi nila kayang saktan, ay naruroon. Bilang isang resulta, ang iba pang mga driver sa kalsada ay simpleng nagpasyang magdetor. Samantala, magkasama sina Gerald at Yuki na pumasok sa komersyal na gusali. Ang kabataan mula noon ay pumipili mula sa isang hanay ng mga suit nang bigla niyang naramdaman ang isang matatag na tapik sa kanyang balikat. Nagulat, agad siyang lumingon upang tignan kung sino ang gumawa ng gawa. Ang kanyang pagkabigla, gayunpaman, ay mabilis na lumipat mula sa sorpresa sa kagalakan. F***sick. Ikaw ba talaga yan, Gerald? Panipi, kaya ikaw talaga, Harper. Sabi ni Gerald na may ngiti sa labi. Wala akong ideya na nasa isang piraso ka pa rin. Kung sabagay, sa huling beses kong narinig, na wala ka na. Kaya't nasa Heavenly City, ka sa buong oras na ito. Hindi nakakagulat na hindi ako makakakuha ng anumang impormasyon sa iyong kinaroroonan. Anuman ang magtanong sa paligid. Tuwang-tuwa na sagot ni Harper. Anuman, gaano ka Jose na makilala ka ulit dito pagkatapos ng mahabang panahon. Dagdag ni Harper habang tinatapik ang balikat ni Gerald bilang ganti. Ito talaga, pinag-uusapan kung alin, bakit ka nagpunta rito? Harper, tinanong ni Gerald na may bahagyang pagkalito sa sandaling tapos na silang makipagpalitan ng mga kaaya-aya. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay kilalang kilala sa pagiging magulo. Bukod sa mga lokal, ang mga ordinaryong tao mula sa labas ay hindi kailanman pupunta dito para sa anumang mga proyekto sa pag-unlad. Kaya, dahil nagtatrabaho ako ngayon para sa isang malaking kumpanya sa Weston na humihingi ng mga deal sa negosyo, narito ako sa isang paglalakbay sa negosyo. Gayunpaman, ang lugar na ito ay tunay na magulo tulad ng inilalarawan nila. Kung titingnan ang mga taong naglalakad sa mga kalye, hindi ito magiging kadahilan ng sabihin na siyam sa bawat 10 katao dito ang may baril sa kanila sa lahat ng oras. Sagot ni Harper sabay buntong hininga. Nang marinig iyon, simpleng ngumiti si Gerald. Ngunit sapat na ang tungkol sa akin. Ano naman sa'yo ang tagal ko? Nang hindi nakakarinig sa iyo. Talagang nanatili ka ba dito sa buong oras na ito? Mayroon bang prosthetic sa iyong mga limbs? Pabirong tawa ni Harper. Bilang napakalapit na kaibigan, natural para sa kanila na lokohin ang bawat isa ng mapaglarong. Lahat ng aking mga limbs ay ang tunay na pakikitungo. Gayon din, hindi, ngayon lang ako nakarating dito. Tungkol sa nawawalang aspeto, sabihin na nating nawalan ako ng contact sa inyong lahat. Dahil sa ilang isyu, sagot ni Gerald. Narinig iyon, bumantong hininga si Harper bago sabihin, kita ko. Habang naririnig ko ang tungkol sa insidente ng paghihiwalay mo rin sa iyong pamilya, talagang hindi ito malaking bagay sa akin. Gerald, pagkatapos ng lahat, nasisiyahan ka na sa iyong nagagawa. Noong isang taon, may pamilya o wala, sulit pa rin ang iyong buhay. Panipi, pagkasabi noon ay tinapik niya ulit sa balikat si Gerald.
Malinaw na kapwa sila pa rin ang may maraming sasabihin sa bawat isa. Dahil doon, sumagot si Gerald pagkatapos, anuman, narito ang contact number ko, Harper. Magkita-kita ulit tayo sa halos 2 araw. Medyo abala ako hanggang doon, nakalulungkot. Panipi, speaking of which, sino yun? Girlfriend mo ba siya? Tanong ni Harper habang nakatingin sa Yuki na nakangiti matapos pansinin ang contact number ni Gerald. Narinig iyon, ang cute na mukha ni Yuki ay agad na namula ng isang kamatis. Ipapaliwanag ko ang buong sitwasyon sa sandaling makakuha ako ng isang pagkakataon sa hinaharap, sagot ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Mabuti, mabuti. Sa ngayon, iiwan kita sa iyong negosyo. Kailangan kong bumili din ng bagong suit dahil nakakatugon ako sa isang mahalagang kliyente bukas. Panipi. With that, pareho silang niyakap. Kagaya ng paghanda ni Gerald na umalis, isang babaeng boses ang maririnig na nagsasabing, Ham. Ikaw ba yan, G. Sullivan? Nagkataon lang. Panipi. Paglingon sa kung sino ang tumawag sa kanya, napatingin si Harper na nakangiti habang sumagot, Chairman Quelch. Chairman Brown. Nagkataon lang. Panipi. AY944AY. Napagtanto na ang mga kliyente ni Harper ay narito, hinihimas ni Gerald ang kanyang ulo patungo sa 2 bagong mukha habang nakatingin siya kay Harper, malinaw na sinisenyasan siya na harapin muna ang kanyang trabaho. Sa pagtalikod ni Gerald upang umalis, gayunpaman, laking gulat niya nang mapagtanto kung sino ang lalaki at babae. Bilang resulta, wala silang iba kundi si Raquel at ang kasintahan na si Jefferson. Noong siya ay nasa isang nakakaawa pang estado higit sa kalahating taon na ang nakakaraan, naalala niya kung paano siya pinahiya ni Raquel noong nagtatrabaho pa siya sa construction. Man, ikaw ba talaga yan, Gerald? Bulalas ni Raquel habang nakabros ang mga braso bago ipinaskil sa kanya ang isang malamig ngiti. Oh, pamilyar ba kayo kay Chairman Quelch at kay Chairman Brown, Gerald? Haha. Tagapangasiwan ni Brown ang isang malaking kumpanya dito. Kasalukuyan akong nakikipag-ayos ng isang proyekto sa kanila. Paliwanag ni Harper. Pamilyar tayo. Oo, sagot ni Gerald na may banayad na tango. Manalo ka. Nagpapanggap na bahagya kaming magkakilala. Gerald, na para bang makakalimutan mo ako. Pagkatapos ng lahat, ako ang nagbayad sa iyo ng iyong sweldo noong nag-part-time ka sa construction zone na iyon. Nginisya ni Raquel. Narinig iyon, sumulyap lamang sa kanya si Gerald. Sa sinabi sa kanya ni Marvin dati, hindi siya palaging ganito. Gayunman, mabilis na nagbago ang kanyang pagkatao nang lumala siya. Nagtataka ako kung mayroong ilang uri ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ninyong dalawa, Tagapangulo Quelch. Kung tutuusin, isa siyang mabuting kaibigan ko at alam ko sa katotohanan siya ay isang mabuting tao. Depensa ni Harper nang makita niya kung gaano siya walang awa na pinagtatawanan si Raquel kay Gerald. Oh, kaibigan mo siya sabi mo. Sa gayon, humihingi ako ng paumanhin na ipahayag na ang anumang nakipag-ayos ka sa tiyuhin ng aking asawa ay opisyal na ngayong tatapusin. G. Sullivan, sigurado akong sumasang-ayon ka rin sa pagkansela ng proyekto. Hindi ba mahal? Pahayag ni Raquel habang nakakapit sa braso ng kasintahan. Ngunit syempre, Chairman Quelch, ikaw. Bagaman may nais siyang sabihin, si Harper ay naiwang ganap na walang imek, upang isipin na ang lahat ng pagsisikap na ginugol niya doon sa buong linggo ay nawala ngayon. Tulad nito, sa sandaling iyon, isang miyembro ng tauhan ang pumasok sa gusali at nagsimulang sumigaw sa halip na hindi seremonya. Sinumang nagmamay-ari ng kotse na may numero ng pagpaparehistro ng ***** lalawigan, itaboy ito agad na agad. Kung walang gumagalaw nito sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay tumatawag ako sa isang tao upang ilabas ito. Panipi, habang ang kawani ay nagpatuloy na sumisigaw para sa may-ari ng kotse, agad na nilinaw sa lahat ng dayuhan sa lungsod na ang mga taong nakatira dito ay walang parehong uri ng kagandahang inaasahan na makita mula sa isang taong nakatira sa ibang lugar sa loob ng bansa. Ang paraan ng paggana ng mga bagay dito, kung may naganap na
Pagtatalo, ang pagkakaroon ng away ay ang natural na tugon. Lamang, ang impyerno, tinitiyak kong ay parada ng maayos ang aking sasakyan. Ano ang malaking ideya? Malamig na sigaw ni Jefferson. Bilang sagot, ano ang ibig mong sabihin kung ano ang mali? Hinaranggan nito, ang kalsada, lumabas ka doon at ilipat mo ito kaagad kung hindi. Hihilahin ko ito. Masamang sagot ng kawani, hindi nais mapahiya sa harap ni Raquel at lalo na't wala sa harap nina Gerald at Harper. Sumagot si Jefferson, hoy ngayon, ang aking tiyuhin ay si Graham Wharton. Ang kanyang palayaw ay Boss Graham. Alam mo, Panipi, hindi ko alam kung sino ang F*** Boss Graham o Gray o kung ano man ang kanyang pangalan. Itaboy mo na lang ang D***man car. Panipi, saway sa kawani na walang pasensya. Saglit na natigilan ng sagot ng tauhan ang nobyo ni Raquel. Matapos ang isang maikling sandali ng kakulaitan ng katahimikan, sinabi niya. Pagkatapos, mabuti, gusto kong makita kung sino ang hinaharangan ko din. Panipi, dahil sa ayaw mapabayaan, hinawakan niya ang kamay ni Raquel nang pareho silang umalis sa lugar. Kahit na wala na sila sa shop, naririnig pa rin si Jefferson na sumisigaw, basta alam mo, tatawag din ako kaagad sa tito ko. Ganap na nakakagulat na ang mga taong ayaw bigyan siya ng anumang paggalang ay mayroon. Panipi, samantala, tumakbo si Yuki kay Gerald bago sabihin, narito, bumili ako ng shirt para sa iyo, Ginoo. Nadang papunta sa kanya, pagkatapos ay lumingon si Gerald kay Harper bago sabihin, not to worry, Harper. Makikipag-ugnay ako sa iyo sa loob ng ilang araw, kaya hintayin mo lang ang tawag ko. Panipi. Pagkasabi nun, umalis na si Gerald kasama si Yuki. Kabanata 945. Noon, pareho sina Raquel at Jefferson na nakarating sa pasukan ng komersyal na gusali. Sa totoo lang, naipark na talaga ni Jefferson ang kanyang sasakyan sa tabi ng kalsada. Gayunpaman, ang isang pangkat ng mga kotse ay tila nakaparada sa gitna mismo ng kalsada. Dahil ang kotse ni Jefferson ay napark sa nag-iisang linya na hindi hinaranggan ng pangkat ng mga kotse. Sa isang paraan, ang kanyang kotse ay talagang nakaharang sa kalsada. Hoy! Malinaw na hindi kami ang may kasalanan dito. Pagkatapos ng lahat, ang pangkat ng mga kotse na iyon ang nakaharang sa halos lahat ng kalsada. Bakit tayo lang ang inutusan na ilipat ang sasakyan natin? Sigaw ni Raquel, hindi makakasundo sa loika ng tauhan. Ha! Tingnan lamang ang tatak ng iyong sasakyan pagkatapos ihambing ito sa koponan ng mga kotse. Kahit nahulaan ko na ikaw ay mula sa labas ng bayan dahil tila hindi mo alam kung paano gumagana ang mga bagay dito. Makinig, ilipat mo lang agad ang sasakyan mo. Huwag mo akong sisihin kung may mangyari dahil sigurado akong ang iyong Boss Graham o kung ano man ang kanyang pangalan ay hindi magagawang responsibilidad kung ang mga bagay ay pupunta sa timog. Pang-iinis ng miyembro ng staff. Panipi tuldok. Kaya, narinig ko na ang mga tao lamang na may dakilang impluwensya at kapangyarihan sa Talgo Town ang maaaring muggery at maglakad kasama ang maraming mga kotseng ito, ungol ni Jefferson. Natutuwa ako na naiintindihan mo iyon, sabi ng miyembro ng tauhan bago tuluyang umalis. Ilipat lamang natin ang aming sasakyan sa ibang lugar habang makakaya natin. Marahil ay mahihirapan ang tiyuhin ko kung magtatapos tayo sa pagkakasala sa mga lokal na maimpluwensyang tao. O sige, sagot ni Raquel sabay buntong hininga bago idikit ang dila sa likuran ng tauhan. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan, tiningnan niya ang pangkat ng mga marangyang kotse at hindi mapigil ang makaramdam ng kaunting pagkainggit. Hindi lang siya ang nakaramdam ng ganoon din. Malinaw na ang lahat ng mga naglalakad sa mga kotse ay nakakaramdam ng parehong paninibugho sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sino ang hindi gugustuhin na mapangalagaan at gawin ang nais nila sa daan, upang magkaroon ng kapangyarihang iparada, mismo sa gitna ng kalsada nang walang sino man ang magulo. Tungkol dito, tiyak na ginawa ni Raquel. Gaano dapat ang pagiging dominante ng taong nagmamay-ari ng lahat ng mga kotse? Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga pintuan ng mga kotse ay
Binuksan at lumabas ng ilang mga bodyguard na nagbibigay ng mga itim na suit. Lahat sila ay tumingin pantay na kahanga-hanga at ang kanilang labis na solemn na pagpapahayag ay nagmungkahi na. Naghihintay sila para sa isang taong hindi gaanong mahalaga kaysa sa isang magalang na hari. Maaari ba silang nagtatrabaho para sa ilang maimpluwensyang pangkat sa Talgo Town? Nagtataka ako sa sarili ko. Sa totoo lang hindi ko pa nakikita ang mga nakakapagbigay na mga subordinate na kabilang sa alinman sa mga maimpluwensyang grupo mula sa parehong Talgo Town at maging sa Heavenly City. Marahil ay nagtatrabaho sila para sa isang bagong maimpluwensyang pangkat na mabilis na tumataas sa mga ranggo. Daig ako, ngunit anuman, lahat sila ay mukhang ganap na makapangyarihan. Ang bawat isa ay tsismis na habang patuloy sa paglusot ng tingin sa mga bodyguard, natigilan sa kanilang nakakatakot na kilos. Makalipas ang ilang sandali, ang tila mga pinuno ng mga tanod ay nagsimulang gabayan ang kanilang mga kalalakihan sa kinatatayuan ni Raquel at ng kasintahan. Bilang isang resulta, pareho silang takot. Natakot na naparalisa sa lugar. Ang kanilang takot ay napakalaki na. Hindi nila naisip na magmaneho pa, kahit na nakatayo sila sa tabi mismo ng kanilang kotse. Gayunpaman, ang grupo ng mga tanod ay nagtapos na hindi pinansin ang mga ito, sa halip ay pinili na tumitig sa direksyon ng tindahan ng komersyo, tulad ni Raquel at Jefferson na huminga ng maluwag. Ang mga pinuno ng mga gwardya ay nagsimulang maglakad pasulong. Paglingon upang makita kung saan sila patungo, huminto ang mga pinuno bago ang isang kabataan bago sumigaw ng sabay, ang sasakyan ay ganito, Ginoo. Mangyaring sundin kami, panipi. Narinig iyon, isa pang nasasakupan, na nakapwesto sa harap ng isa sa mga kotse, ay agad na binuksan ang pinto ng sasakyan. Narinig mo ba yun? Tinawag nila siya sir, upang isipin na, makakakita tayo ng isang malaking boss ngayon. Panipi, oo, tumingin doon, napakabata niya, panipi, habang ang karamihan ng tao ay bamulong sa bawat isa sa pagtataka, natagpuan din ni Raquel ang kanyang sarili na natigilan. Kung sabagay, hindi niya akalain na si Gerald ang hinihintay ng lahat ng mga tanod. Ayos, kung ganun. Tayo na, sagot ni Gerald sabay tango. Habang dinadaanan ng grupo sina Raquel at Jefferson, tinitiyak ni Gerald na paningin ang tingin kay Raquel. Pagkakita niyon ay tila lumakas ang pagtataka at pagkabigla ni Raquel. Maging ang kasintahan ay dahan-daang kumalas sa kamay niya kay Raquel. Kung sabagay, na-target ni Raquel si Gerald sa maraming pagkakataon, upang isipin na siya ay isang napakalakas na tao na may napakaraming mga bihasang nasasakupan. Gayunman, simpleng tumingin sa kanya si Gerald makalipas ang ilang sandali. Hindi niya kailangang abalahin ang sarili sa ganoong mahinang babae. Matapos sumakay sa kanyang kotse, maririnig ang muling pag-angat ng mga makina habang ang grupo ng mga kotse ay agad na kumari pa ng takbo. Naiwan si Raquel na may isang cocktail ng mga komplikadong emosyon. Ang takot ay isa sa kanila habang patuloy siyang nakatingin sa malayo, hindi man sigurado kung paano ay proseso ang lahat ng kanyang nasaksihan. AY946AY. Samantala, ang pagtitipon ay nagaganap na sa pinakamalaking hotel manor sa Talgo Town. Dahil ang mga pinuno ng 5 nangungunang maimpluwensyang grupo sa Talgo Town ay nagdala ng kanilang mga nasasakupan, ang manor ay puno ng hindi bababa sa 1,000 katao. Bilang isang resulta, hindi sorpresa na napuno ng habab ang buong venue. Sa parehong oras, ang isang mataas na yugto ay itinatakda din sa manor. Kapag ang lahat ay nasa lugar na, ang ilang mga upuan ay inilagay sa mataas na entablado. Doon makaupo ang mga pinuno. Ikaw ay isang matalino at mapamaraan tao, Diego. Upang isiping, gagamitin mo ang pagpupulong sibil at militar upang maipakita din kung gaano kami malakas sa bagong itinatag na Royal Dragon Group. Haha, ito ay tulad ng pagpatay sa 2 ibon gamit ang isang bato. Panipi, alam ko, di ba? Gayunpaman, ngayong nakuha ng Royal Dragon Group ang pabrika ng parmasyutiko na dating pangunahing mapagkukunan ng kita, nagtataka ako kung ang mga bagay ay magiging pareho sa dating may-ari ng pabrika. Pagkatapos ng lahat,
Narinig ko na ang boss ng Royal Dragon Group ay medyo binata. Sa palagay ba niya ay madali siyang makakakuha ng kapangyarihan at katayuan sa Talgo Town? Parang hinahangad niyang mamatay. Panipi, sa totoo lang, sa lahat ng katapatan, naisip ko na hindi siya dadalo. Sa oras na ito, dahil sa kanyang murang edad. Sa totoo lang, medyo iginagalang ko siya kung pinili niya na huwag. Nang makita na siya, ay sumang-ayon na dumating, gayunpaman, hulaan ko siya ay isa lamang ibang walang halaga na basurahan. Panipi, bilang tugon doon, agad na tumawa ang iilang mga boss na pinag-uusapan. Tungkol kay Gerald, ang lalaking pinupuri nila, si Diego J, ang pinakamalakas at maimpluwensyang malaking pagbaril sa buong Talgo Town. Tiningnan niya na nasa edad na 40 taon, at ang dalawang gintong ngipin sa kanyang bibig ay kumikislap sa tuwing siya ay nagsasalita. Matapos marinig kung ano ang sasabihin ng iba pang mga boss. Pagkatapos ay inihayag ni Diego, mga babae at maginoo. Habang ang isyu ng Royal Dragon Group ay tiyak na kailangang harapin. Inaasahan kong lahat sa inyo ay huwag kalimutan na ang pangunahing dahilan na tayong lahat ay natipon ngayon ay upang talakayin ang muling pagbago at muling pamamahagi ng impluwensya sa 5 makapangyarihang grupo sa Talgo Town. Sa sandaling makarating kami sa isang pinagkasunduan, inaasahan kung ang nangyari 4 na taon na ang nakakaraan ay hindi na ulitin. Panipi, habang ang pagtitipon, na ginanap minsan sa bawat 4 na taon, ay opisyal na kilala bilang isang sibil at militar na pagpupulong. Ang kaganapan mismo ay hindi kasing dakila ng iminungkahi ng pangalan nito. Sa totoo lang, ito ay simpleng pagpupulong para sa 5 pinakamalaking pangkat sa loob ng bayan ng Talgo upang hatiin ang kanilang mga teritoryo. Ang kanilang pamamaraan sa paghahati ng mga teritoryo ay medyo prangka. Mahalaga, ang sinumang may higit na lakas ay may karapatang magkaroon ng maraming mga teritoryo. Ang lakas, sa kasong ito, ay sinusukat sa pamamagitan ng isang kompetisyon kung saan ang 5 bosses ay ihuhulog ang kanilang pinakamahusay na mga subordinate upang labanan ang bawat isa. Ang magwawagi sa 5 ay makoronahan, hari. Kapag natapos na ang pagpupulong, magkakaroon ng kasunduan ang 5 grupo, at sa sandaling lumagda, wala sa kanila ang pinapayagan na masira ang kanilang mga pangako. Partikular na sineseryoso ang proseso ng panunumpa dahil ang ilang mga grupo ay pinalo ang iba dahil sa mga pagtatangka sa pag-agaw ng teritoryo 4 na taon na ang nakalilipas. Kung sabagay, habang ang bayan ng Talgo ay tinawag na isang bayan, mas malaki pa rin ito kaysa sa Seren County. Sa katunayan, ang laki nito ay madaling may kumpara sa isang lungsod sa hilaga ng Weston. Napakalaking kontrol ng teritoryo ay mahalaga. Sa sandaling iyon, ang taong nakatayo sa bantay ng pintuan ay sumigaw, Mr. Dumating na si Crawford mula sa Royal Dragon Group. Panipi, narinig iyon, tumahimik agad ang buong bulwagan. Malinaw na, nais ng lahat na makita kung anong uri ng tao ang malaking boss ng bagong itinatag na Royal Dragon Group. Makalipas ang segundo, pumasok na sa lugar sina Gerald at ang kanyang mga tanod. Bagaman mayroon lamang siyang 60 mga bodyguard na kasama niya, ang pressure na kapaligiran na dinala nila sa kanila ay hindi nakaramdam ng mas kaunting kahanga-hanga. Ang kanilang solemn na ekspresyon lamang ay nakapagparamdam ng marami sa mga nasasakupang iba pang mga boss na panginginig. Ang kanilang mga tinek, direkta na patungo sa mataas na entablado, mahinang ngumiti si Gerald habang binati siya, isang kasiyahan na makilala kayo, mga Ginoo. Gayon din, Tagapangulo Crawford. Umupo na kayo, sagot ng mga boss nang pumalit sila sa isa't isa. Alam nilang lahat na si Gerald ay hindi isang tao na may ordinaryong background mula sa sandaling nakikita nila kung paano ang pananakot sa kanyang mga tanod. Nang natapos na silang makipagpalitan ng kasiya siya, pinaikit ni Diego ng bahagya ang kanyang mga mata bago sinabi, ipinapalagay ko na narinig mo ang tungkol sa pagpupulong sibil at militar na hinuhusay namin ngayong gabi, Tagapangulo Crawford. Dahil ang kompetisyon ay malapit nang magsimula at ang iyong mga nasasakupan lahat ay magmukhang pantay malakas, nagtataka ako kung nais mong makibahagi dito.
Maaari rin nating mapalawak ang ating mga pananaw mula doon. Panipi, ang pinagbabatayan ng kahulugan ni Diego ay malinaw sa araw. Paimpol niyang sinabi na ang Royal Dragon Group ay marahil ay mahina pa kumpara sa nakaraang pangulo ng pabrika ng parmasyutiko. Gayunpaman, binibiro rin niya si Gerald dahil nais niyang subukan ang mga kakayahan ng mga nasasakupan ng Royal Dragon Group. Pagkatapos ng lahat, ang paraan ng pagpapakita sa kanilang sarili ni Gerald at ng kanyang mga kalalakihan ay tiyak na pambihira kung mayroon man, kailangang pigilin ko, habang ang aking mga nasasakupang tiyak na tinitingnan ng bahagi, lahat sila ay matapat na walang silbi. Paano sila makakapaghambing sa anuman sa iyo? Sagot ni Gerald, na may mapait na ngiti habang umiling. Ngayon, Chairman Crawford, masyado kang mapagpakumbaba. Sino ang sasabihin na hindi sila magtatapos sa tuktok kung hindi mo na sila makipagkompetensya? Sabi ni Diego, bago umungol ng tawa. Aba, dahil nagpumilit ka, papayag ako. Whistler, kunin ang mga sakop ng mga boss na ito upang turuan ka at ang iba. Patungkol sa mga patakaran ng kompetisyon sa paglaon. Nakangiting utos ni Gerald. Mahusay, Ginoo. Gusto naming matutunan ang mga ito. Sagot ni Whistler habang nakangiti bilang ganti. AY947AY. Ito ay matapat na lampas kay Diego at inaasahan ng ibang mga boss na ang mga mula sa Royal Dragon Group ay hindi umaatres mula sa kompetisyon. Sa totoo lang, si Gerald at ang kanyang mga tauhan ay mukhang may kumpiyansa sa buong bagay. Napansin ito, alam ni Diego at ng mga bossing na kung hindi nila ipinakita kung gaano sila kalakas mula sa paniki, magiging mas mahirap para sa kanila na panatilihing masuri ang kumpanya ni Gerald sa hinaharap. Di nagtagal, nagsimula ang pagtitipon ng sibil at militar at ang mga kasali ay nadala sa isang malaking lugar na naitatag sa loob ng gitna. Ang 5 pangkat ay likas na pumili ng kanilang pinakamakapangyarihang mga sakop na makilahok sa kompetisyon. Si Gerald mismo ang nagpadala kay Whistler at ilan sa iba pa niyang mga may kakayahang lalaki na lumahok. Ang mga pinili ni Gerald ay pawang sumailalim sa personal na espesyal na pagsasanay sa kanya. Dahil dito, ang kanilang lakas ay higit na napatibay kumpara sa dati. Kaagad na nagsimula ang kompetisyon, nagulat ang lahat ng makita ang mga tauhan ni Gerald na agad na nagkakasala. Sa mabilis at tumpak na pag-atake, ang mga tauhan ni Whistler ay pinalo ang ibang grupo ng masigla na hindi sila nagkaroon ng pagkakataong lumaban pa bago bumaba. Nararamdaman ni Diego at ng iba pang mga bossing kumikibot ang kanilang mga eyelids habang pinagmamasdan ang natalo na mga lalaking nakahiga sa lupa. Bago magsimula ang kompetisyon, tiniyak ng mga boss sa kanilang sarili na ang mga nasasakupang kasama ni Gerald ay simpleng naglalagay ng mga harapan, nagpapanggap na espesyal na lakas. Pagkatapos ng lahat, ang paraan ng kanilang ipinakita sa kanilang sarili ay medyo katulad sa kung paano unang nagawa ang nakaraang boss ng pabrika ng parmasyutiko. Dahil ang parehong dating boss at Gerald ay nagpalabas bago ang aktwal na kompetisyon, ipinapalagay ni Diego at ng iba pang mga boss na ang mga tauhan ni Gerald ay magiging mahina tulad ng mga kalahok ng matandang boss. Hindi nila alam na wala pang mga harapan ang naitala. Ang mga tauhan ni Gerald ay totoong malakas. Kaya't tila nasisiyahan si G. Crawford na mapanatili ang isang mababang profile, upang isipin na magkakaroon siya ng napakalakas na mga subordinate. Inaangkin na siya ang magiging pinakamaraming sasabihin pagdating sa paghati sa mga teritoryo sa sandaling matapos ang pagpupulong ni hindi tunog ng lahat na malayo ngayon, sabi ni Diego habang pinipilit nitong ngumiti. Sa mga teritoryo na nahahati sa 6 na tao ngayon sa halip na 5. Ang mga bagay ay tiyak na magkakaiba kumpara sa kung paano karaniwang nangyayari ang mga pagpupulong sibil at militar. Tulad ng kung ang mga bagay ay hindi mukhang malungkot para sa 5 mga boss, tila ang mga nasasakupan ni Gerald ay talagang magiging korona bilang kampyon sa pagtatapos ng gabi. Habang walang sinabi si Gerald sa buong pagpupulong sibil at militar, si Diego at ang iba pang mga boss ay lalong hindi mapakali. Tuwing nagsimula ang isang labanan, pangunahin ito sapagkat si Whistler mismo ay hindi pa nakagawa
ng isang paglipat sa alinman sa mga laban. Ang iba pang apat na mga sakop ni Gerald ay higit pa sa sapat upang ibagsak ang kanilang mga kalaban. Sa oras na ang lahat ng mga laban ay nakipaglaban, isang mahirap na katahimikan ang pumuno sa silid. Ang katahimikan ay sobrang pagmamalabos na ang isang tao ay maaaring makarinig ng isang drop. Drop. Ang aking mga kalalakihan at pinahahalagahan ko kung gaano mo kami tinatrato, Tagapangulo J. Maraming salamat, sabi ni Whistler habang siya ay lumalakad, sinira ang katahimikan. Bilang tugon, si Diego ay nakangiti lamang ng awkward nang sinabi niya, malugod ka pa rin, ikaw at ang iyong mga kalalakihan ay hindi ka panipaniwala makapangyarihan. Ang aking sariling mga kalalakihan ay hindi nagawang ipakita iyon ngayong gabi. Kailangan kita itama dyan, Chairman J. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamakapangyarihang tao dito ay hindi alinman sa atin, ngunit sa halip, ang aming Panginoon. Natutunan namin sa kanya ang lahat. Nang nalalaman, sagot ni Whistler habang nakatingin kay Gerald bago umiling at may mapait na ngiti sa labi. Oh, sinasabi mo na si Chairman Crawford dito ay mas malakas kaysa sa alinman sa iyo. Kung gayon tila totoong nakagawa kami ng napakatinding maling paghatol ngayong gabi. Panipi, kahit na isang ngiti ang nasa mukha ni Diego nang sabihin niya iyon. Sa loob, siya ay lalong nabulabog. Pagkatapos ng lahat, tinalo ng mga tauhan ni Gerald ang lahat ng 5 pinakamaimpluwensyang pangkat ng Talgo Town sa harap ng lahat. Hindi lamang sila nabigo na makuha ang Royal Dragon Group ngayong gabi, ang karamihan sa mga teritoryo ay nahuhulog na sa ilalim ng kamay ni Gerald. Speaking of which, Chairman J, nagtataka ako kung totoo ang sinabi mo kanina, ang part kung saan nahahati ng nagwagi ang mga teritoryo. Tanong ni Whistler. Pag-ubo bago malinis ang kanyang lalamunan, sumagot si Diego nang nakangiti, ngunit syempre totoo iyon. Sa labas ng mga resulta ng kompetisyon, tatalakayin namin kung paano namin hahatiin ang mga teritoryo kapag natapos na ang partido. Panipi, hindi man lang naglakas loob si Diego na magsalita ng marami sa kabila ng kanyang malinaw na hindi kasiyahan. Kung sa bagay, hindi niya lang masira ang pangako niya. Pansamantala, nandyan ka. Alisin na alisin ang plaka na naglalaman ng mga pangalan ng lahat ng mga maimpluwensyang pangkat na kasangkot sa mga pangkat ng sibil at militar. Mula ngayon pasulong, 6 na pangalan ang makikita rito. Utos ni Diego habang tinuturo ang isa sa kanyang mga nasasakupan. Habang ang 4 na iba pang mga boss ay halos hindi nasabi, lahat. Sila ay may sariling mga saloobin tungkol sa sitwasyon. Kahit na ang ilan sa kanila ay nagdamdam sa Royal Dragon Group. Dahil sa nakagambala sa kanilang mga gawain sa kabila ng pagiging tagalabas, ang iba ay tila mas nasiyahan sa kasawian ng mga hindi magagalit na boss. Ang mga nasisiyahan sa kasalukuyang sitwasyon ay ang mga mahihinang grupo na umaasa na sa paglahok ni Gerald na tiyak na makakapagpaligalig sa orihinal na balanse. Maari nilang manipulahin kung paano nagtapos ang mga bagay sa wakas na naganap ang kaguluhan. Tulad ng ilang mga nasasakupan na bumalik na may mga hagdan upang alisin ang plaka. Isang boses ang sumigaw, hindi na kailangang dumaan sa sobrang gulo. AY948AY. Ang tinig ay nagmula kay Gerald, at matapos ang isang malakas na pangutya, pumili siya ng isang tinidor. Sa pagtingin sa plaka, inikot ni Gerald ang kanyang mga mata ng 1 segundo bago mabilis na dinulas ang pulso. Isang split segundo mamaya, ang tinidor ay wala na sa kamay ni Gerald at ang tunog ng isang bagay na pumutok ay maririnig. Sa oras na tumingin ng madla, ang tinidor, na naimbed na sa loob ng isa sa maraming mga sirang piraso ng plaka, ay nahuhulog nasa lupa kasabay ng anumang natitirang basag na plaka. Ang isang pag-crash ay sumunod sa lalong madaling panahon. Habang ang mga piraso ng plaka ay masira pa sa lupa, ang tinidor ay malinaw na nakikita ng 5 mga boss habang sila ay sumubo. Anong gulat at takot ang dumaan sa kanila, at ang mga kanina pa naninigarilyo bawat isa ay naramdaman ang kanilang paghawak sa kanilang mga sigarilyo. Sino talaga ang taong iyon? Ito ay malapit na sa imposible, di ba? Ibig kong sabihin, paano
Magkakaroon ng isang tao ng ganoong lakas na basagin ang isang plaka na napakataas. Panipi, malinaw na ang limang mga amo ay hindi pa nakakakita ng ganoong maneuver dati habang tinatalakay nila kung ano ang kanilang nasaksihan, sumasalamin sa kanilang mga mata ang takot. Kahit na walang nabanggit ito, lahat sila ay nag-iisip ng parehong bagay. Kung ang plaka ay maaaring masira ng ganoon kahit na ito ay mataas sa taas ng lupa, ano ang mangyayari kung ginamit ni Gerald ang parehong pamamaraan sa kanilang mga ulo? Si Whistler at ang kanyang mga tauhan, sa kabilang banda, ay nakatingin lamang sa bawat isa na may banayad na mga ngiti sa kanilang mga mukha habang iniisip nila ang bawat isa. Mukhang kinuha ito ni Sir sa sarili at gumawa ng isang paglipat. Siyempre mabibigla sila. Kudlit, malinaw na ang insidente na nakakapinsala sa plaka ay isang hindi direktang mensahe mula kay Gerald sa limang mga boss. Mahalaga, wala siyang interes sa paghahati ng mga teritoryo sa kanila, at kung hindi sila kumilos, malamang na magkapareho sila ng plaka. Ganap na nasira sa isang iglap. Gamit ang kanyang tahimik na mensahe na ipinadala, pagkatapos ay naupo si Gerald na may isang banayad na ngiti sa kanyang mukha. Habang sinabi niya, Tagapangulo J at ang iba pa sa iyo. Mangyaring magkaroon ng isang upuan. Kaagad, MG. Crawford. Nauutol na sabi ni Diego habang pilit niyang pinipilit na panatilihing cool. Gayunpaman, ang kanyang kalmado na harapan ay nasa shambles at ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo ay nagsilbi lamang upang mas maipakita kung gaano siya takot. Ang kanyang tugon ay makatuwiran dahil siya ay, pagkatapos ng lahat, sa pagkakaroon ng isang tao na maaaring pumatay ng iba sa mga regular na tinidor, at ang mga tinidor ay saan man sa silid na kanilang kinaroroonan. Alam na pinaramdam sa bawat isa na obligado siyang tugunan siya ng iba. Matapos ang isang maikling sandali ng tahimik na pagmumuni-muni, sinabi ng isa sa limang mga boss, pumunta ako sa pangalang Tristan Jordan, G. Crawford, at dapat kong sabihin na labis akong humanga sa iyong mga kakayahan. Kung papayagan mo ito, handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng aking mga pag-aari at maging isa sa iyong mga nasasakupan. Panipi, sa sandaling marinig ng iba pang mga boss na sinabi iyon ni Tristan. Agad na sumang-ayon ang isa pang boss na gawin din ito. Sunod-sunod, ang mga bosses ay sumang-ayon sa parehong mga tuntunin. Hanggang sa ang natitira ay si Diego. Habang nagkatinginan sina Gerald at Whistler na natiling tahimik. Si Diego, iniisip ang mga kahihinatnan kung hindi siya sumasang-ayon. Sa huli, kahit na hindi niya matanggap ang kadena ng mga pangyayaring naganap ngayong gabi, kalaunan ay sumuko si Diego. Ang pinakapangit na bahagi sa lahat ng ito ay ang katotohanan na lahat silang lima ay ang nag-anyaya kay Gerald sa gabing iyon. Kung hindi nila siya inimbitahan, wala sa mga ito ang nangyari. Pagkatapos ay muli, marahil ay lampas sa anuman sa kanilang pinakamalubhang imahinasyon na ang pulong sibil at militar ay maaaring magtapos sa napakasamang paraan, kahit papaano para sa kanila. Di nagtagal pagkatapos bumalik si Gerald at ang kanyang mga tauhan sa kanilang mansyon, tuwang-tuwa na sinabi ni Whistler kay Gerald tungkol sa kung paano tumawag ang ilan sa mga negosyante ng Talgo Town na humihiling na samilong sa ilalim ni Gerald. Narinig iyon, naalaala ni Gerald kung paano ang mga bossing ay nagfo din kay Gerald sa sandaling natapos na ang pagpupulong. Sa katunayan, bago sila umalis, maraming iba pang mga tao ang nagpakita ng kanilang sarili sa harap niya na nagpapakita ng labis na interes na nais na maging bahagi ng Royal Dragon Group. Upang maitaguyod ang lahat, nakatanggap din si Gerald ng maraming mga regalo sa mga term ng cash mula sa mga nais na mangyaring sa kanya. Gerald, gayunpaman, ay wala sa mood na abala tungkol sa alinman sa mga iyon. Sa halip, inutusan niya si Whistler na harapin ang lahat nang maingat habang iniisip ang susunod na paglipat. Matapos ang mga kaganapan ngayong gabi, ang Royal Dragon Group na itinatag ni Gerald ay sa wakas ay makakakuha ng isang matatag na katayuan sa loob ng Talgo Town. Ano pa, ang Royal Dragon Group ngayon ay may maraming impluwensya pati na rin ang kontrol sa maraming mga teritoryo.
Sa lahat ng iyon sa isip, alam ni Gerald na oras na para sa kanila na i-save si Drake. Mula sa sinabi sa kanya ni Tyson, wala sa maraming maimpluwensyang pangkat sa lungsod ng langit ang maaring mapansin. Nagsasalita siya mula sa karanasan dahil kapwa siya at ang kanyang kapatid ay gumastos ng pera upang maitaguyod ang kanilang kapangyarihan at impluwensya sa langit na lungsod noong hinahanap pa nila si Gerald. Gayunpaman, di nagtagal, natalo sila ni Sven. Hindi nakatulong na ang langit na lungsod ay mas malaki kaysa sa Talgo Town. Ang buong lugar ay simpleng isang all-inclusive na lugar na naghohost ng maraming puwersa at grupo. Sa katunayan, napakalaking lugar na hindi natansya ni Tyson kung gaano karaming mga pangkat, kasing lakas ng kay Sven, ang mayroon. Gayunpaman, si Gerald ay masyadong nag-aalala kay Drake upang mag-alala tungkol doon. Alam niya na kung mas matagal silang tumigil, mas mapanganib ito para kay Drake. Wala lamang silang luho upang maghintay hanggang ang lahat ay handa at nasa lugar. Pagdating sa kanyang conclusion, si Gerald pagkatapos ay nag-order. Whistler, ipasa ang aking order sa iba pa. Pupunta tayo sa langit na lungsod bukas. Panipi. Napakahusay, G. Crawford. Sisimulan ko na agad ang paghahanda. Panipi, AY949AY. Mula sa sinabi ni Tyson, si Sven ay madalas na matagpuan sa pinakamalaking underground casino sa Heavenly City. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay inakay ni Gerald ang kanyang mga tauhan diretso sa casino na iyon. Nang nandoon na sila, kaagad na nagsimulang magsugal si Gerald sa isang mesa upang maghalo. Gayunpaman, ang susunod na alam niya, nanalo na siya ng higit sa 10 pag-ikot. Nakuha nito ang atensyon ng banker. Matapos ang lihim na abisuhan ng bankero sa isang nasasakupan tungkol sa insidente. Ang nasasakupang patago ay stealth na tumungo sa susunod na tanggapan. Pagdating sa loob, ang nasa ilalim ay tumayo sa harap ng isang taong nakaupo sa upuan ng boss bago sinabi, Boss Sven. Ang isang tao, doon ay nanalo ng maraming pera at nagdala pa siya ng maraming mga nasasakupan. Hindi siya mukhang isang tao na madaling pakitunguhan. Panipi, sa oras na iyon, ang matipunong mukhang lalaki na may isang medyo nakakatakot na peklat sa kanyang mukha ay pinakintab ang kanyang katana. Pagkatapos na ng pangungusap ng kanyang nasasakupan ay natapos, kaagad niyang binaslas ang isang hiyas ng jade na nasa lamesa niya. Kasunod sa matulin na hiwa, nahati sa dalawa ang ornament na pinapadala ang tuktok na kalahating nabasag ng mahulog ito sa lupa. Ang pamumula ng talam ng katana ng bahagya, tinanong niya ang kanyang kinikilabutan na sakop, mula sa iyong paglalarawan sa kanya, ipinapalagay ko na siya ay isang may kakayahang tao. Dahil doon, dapat alam na niya ang mga patakaran ng aking lugar. Paano? Matapang. Hulaan ko kakailanganin ko lamang na magtungo doon. Upang tumingin. Pang-iinis ni Sven sa paglabas niya ng kanyang opisina. Kahit na ang kasino ay palaging naging maingay bago ito, sa sandaling si Sven at ang kanyang mga nasasakupan ay lumitaw, ang lahat ay tumahimik. Sa sandaling siya ay malapit na, ang lahat pagkatapos ay sumigaw. Nang magkasabay, Boss Sven. Kahit na hindi kinikilala ang kanyang mga customer at nasasakupan. Tumigil lamang si Sven at ang kanyang mga tauhan ng diretsyo. Silang nakatayo sa harap ni Gerald. At narito ako ay nagtataka kung sino ang lumalabag sa panuntunan. Tuldok tuldok tuldok. Kaya't naging isang binata lamang. Talaga bang wala kang ideya? Kung paano gumagana ang aking lugar? O nagpapanggap ka lang na hindi mo alam na kailangan mong magbayad ng isang tiyak na bayarin pagkatapos manalo ng 10 magkakasunod na pag-ikot? Sabi ni Sven, patawarin mo ako dahil bago ako sa lugar na ito. Talagang hindi ko alam na may ganitong panuntunan. Panipi, hey, ayos lang. Pagkatapos ng lahat, tiyak na matututunan mo. Kapag tapos na ako sa iyo. Dahil nandito na ako, kumusta ang? Mayroon kaming 2 pag-ikot ng mga laro. Kung ikaw ay may sapat na katapangan na kunin ang hamon, syempre, iminungkahi ni Sven na may masamang ngiti sa labi. Malalaman ko muna kung ano ang mga pusta, sagot ni Gerald. Habang inis kanya si Sven mula ulo hanggang paa.
Bukod sa kanyang katatagan at mabangis na hitsura, natagpuan ni Gerald na kakaiba na hindi niya marunong makilala ang aura ng isang malakas na tao mula kay Sven. Kahit si Jet at ang iba pa na nakilala niya dati ay may mala warrior na aura, ngunit hindi kay Sven. Kung ang lalaking ito ay tunay na kasing lakas ng sinabi ni na Whistler at Tyson, bakit hindi mo ari ni Gerald ang alinman sa mga iyon mula sa kanya? Kaya paano na? Inilagay natin ang ating buhay sa taya. Idineklara si Sven matapos mag-isip sandali. Narinig iyon, lahat ng naroon ay agad na natigilan. Ang mga lalaking, Whistler at Gerald, sa kabilang banda, ay makapagtinginan lamang. Sa isa't isa nang walang magawa. Tanggap ko ang hamon mo. Sagot ni Gerald sabay tango. Kahit na si Sven ay isang napaka-makinis at may karanasan na tao sa mga tuntunin ng pagsusugal, sa huli, hindi man siya malapit sa talunin si Gerald. Sa katunayan, ang kailangan lamang ay isang solong pag-ikot upang talunin si Sven. Totoong pinahahalagahan ko ang iyong kahinhinan, G. Westmore. Salamat sa pagpapahintulot mo sa akin na manalo. Nakangiting, sabi ni Gerald habang umiling. Gayunpaman, bilang tugon, hinawakan lamang ni Sven ang kanyang relo, at bigla na lang, ang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay agad na pumasok sa pormasayon at tinutungo si Gerald at ang kanyang mga tauhan. Kailangan kong sumang-ayon na ikaw ay tunay na isang mahusay na sugarol. Gayunpaman, natatakot ako na hindi mo maaaring kunin ang aking buhay. Gayunpaman, dahil kailangan pa ring mamatay ng isang tao, tatapusin ko na lang sana ang iyo. Panipi. Matapos sabihin iyon, tumayo si Sven bagong inisyan, gawin mo. Bago pa maputok ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga baril. Sandaling nakita ni Sven na bumangon si Gerald. Ang susunod na, alam niya, gayunpaman, hinawakan na siya ni Gerald sa leeg. Napagtanto ito sa isang segundo mamaya, ang kanyang mga nasasakupan ay nais na pumasok, kahit na wala sa kanila ang naglakas loob na gawin ito sa takot na hindi nila sinasadyang masaktan si Sven. Dahan-dahan na naglalapat ng higit pa at higit na presyon hanggang sa siya ay halos mabulunan si Sven, binuhat niya ang namamagang natulo ng isang lalaki hanggang sa ang kanyang mga paa ay nasa itaas ng lupa. Kung hindi mo nais na mamatay ka agad, utusan ang iyong mga nasasakupan na mag-back off. Matigas na utos ni Gerald. Narinig mo ang lalaki, lahat kayong talikod na. Sir, mangyaring pigilin ang pag-arte ng walang pagmamadali. Dapat mong magkaroon ng kamalayan na ito ang aking teritoryo. Ungol ni Sven, hindi tuluyang natakpan ng takot habang sinenyasan niya na umatras ang kanyang mga nasasakupan. Oh, sinasabi mo ba na nagsinungaling ka sa akin noon? Kung sa bagay, tinalo kita ng patas at parisukat kaya't ang buhay mo ay akin, sagot ni Gerald. Hindi. Mangyaring huwag gawin ito, kaibigan. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Bibigyan kita ng kahit anong gusto mo. Panipi. Nagmakaawa kay Sven, napagtanto kung gaanong gulo ang nasa kanya. Kabanata 950. Maaari naming malutas ng maayos ang sitwasyong ito ng madali, alam mo. Sa paraang nakikita ko ito, ang isang buhay ay dapat ipagpalit sa ibang buhay. May itatanong ako sa iyo. Nakuha mo ba dati ang isang tao sa pangalang Drake J? Kung mayroon ka, nasaan siya? Tanong ni Gerald. Kaya nagpunta ka rito upang isave siya? Oo, kasama ko siya. Pakakawalan ko siya ngayon ngunit mangako ka na bibitawan mo rin ako kapag siya ay malaya na. Sabi agad ni Sven. Sa palagay mo nasa posisyon ka ba upang humingi ng mga hinihingi? Tumigil sa pag-spout ng kalokohan at bitawan siya. Ngayon, ungol ni Gerald habang pinapaigting ang lakas ng palad sa leeg ni Sven. Nakakulong siya sa bodega ng alak sa underground casino na ito. Mag-o-order ako ng isang sakop ko na palayain siya ngayon kung nais. Panipi. Sa kabutihang palad, si Sven ay isang matapat na tao at hindi nagtagal, si Whistler, na sumunod sa nasa ilalim ng bodega ng casino, ang humantong kay Drake patungo kay Gerald. Si Drake mismo ay nasa kakilakilabot na kalagayan, halos hindi namamalayan, at may matinding galos na tumatakip sa kanyang buong katawan.
Sa sandaling makita ni Gerald kung gaano kaawa-awa ang kalagayan ni Drake, galit na galit siya at agad niyang sinipa ang tiyan ni Sven. Pinapante siya sa buong silid. Pagdating pa lang ni Sven, agad siyang samuka ng dugo, ang kanyang labis na takot na makikita sa kanyang mga mata. Natigilan si Whistler at ang iba pa nang makita ito. Sa narinig, si Sven ay isang napakalakas na tao. Upang isipin na siya ay mapunta sa pagiging isang walang tao bago ang kanilang Panginoon. Kahit na alam nila na ang kanilang Panginoon ay malakas, hindi ba si Sven ay masyadong mahina sa katawan ngayon? Isama mo siya at hayaang isama niya kami hanggang makalabas. Utos ni Gerald habang personal niyang sinusuportahan si Drake. Palabas. Narinig iyon, ang mga tauhan ni Gerald ay agad na humawak sa mga braso ni Sven at inakay siya papunta sa isa sa mga kotse ni Gerald. Kapag naayos na ang lahat, nag-drive na ang grupo ng mga kotse ni Gerald. Maya-maya pa, lumuhad si Sven bago ang isang tabi ng ilog na halos hindi napunta ang mga tao, bago sumigaw, ang aking buhay ay mura, huwag mo akong patayin. Panipi. Manalo ka, hindi ko akalain na ang makapangyarihang Sven na mula sa langit na lungsod ay magiging nakakaawa. Panipi, oo, upang isipin na ang mga tao ay talagang magiging malaking takot upang marinig ang pangalan ng naturang isang duwag. Panipi, si Whistler at ang iba pa ay nakangiti ngayon ng mapait habang minamaliit nila ang lalaking dati nilang kinatakutan matapos mapagtanto kung gaano siya kaduwag. Si Gerald, sa kabilang banda, ay malamig na nakatingin kay Sven. Bago tuluyang nagtanong, sagutin mo ito ng matapat. Nasaan ang totoong Sven? At sino ka sa kanya? Panipi, pagkarinig ng mga tauhan ni Gerald sa kanyang katanungan. Nagtaka ang mga ito sa kabila ng mga salita. Di mangyaring iligtas ang aking buhay, Ginoo. Ang aking tunay na pangalan ay Leaf at ako ay nakababatang kapatid ni Sven, wala siyang 1 linggo at narito lamang ako upang tulungan siyang alagaan ang kasino sa kanyang pagkawala. Mangyaring extreme ang aking buhay, Ginoo. Kapatid ko ang gusto mong maghayganti. Hindi ako. Pakiusap ni Leaf sa pagitan ng luha. Ano, kaya hindi talaga siya si Sven? Bulalas ng ilang mga tao. Natigilan sa paglipas ng mga kaganapan. Sa kabutihang palad, nakita ni Gerald sa pamamagitan ni Leaf. Ikaw ****, kaya't niloloko mo kami sa buong oras na ito. Nasaan na si Sven? Nasaan na siya? Ungol ni Whistler nang hawakan niya si Leaf sa kwelyo. Hindi ko alam. Isinama lang niya ang kanyang mga tauhan at sinabi, sa akin na babalik siya sa loob ng ilang araw. May hahanapin daw. Siya at iyon lang ang alam ko. Sigaw ni Leaf. Matapos tignan ang reaksyon ni Leaf, simpleng pag-alitan ni Gerald. Nang malamig, dadalhin namin si Drake. Tulad ng sa iyo, ikaw ay masyadong nakakainis para sa amin na patayin ka pa. Mawala ka, Panipi. Salamat po. Salamat. Sigaw ni Leaf bago agad tumakbo. What a absolute coward, ungol ni Whistler habang sinusundan niya si Gerald at ang iba pa ay bumalik sa kanilang mansyon. Habang siya ay nagpatuloy sa pagtakbo, kinusat ni Leaf ang kanyang namamagang lalamunan habang pinapagalitan niya, that the asterisk man be asterisk starred. I'm the hero of the story. Gayunpaman, isipin na ang binatang lalaking iyon ay walang awa tulad ng aking kapatid. Sasabihin ko sa kanya na bumalik kaagad upang sirain ang taong iyon minsan at para sa lahat. Panipi, hindi nagbigay ng pansin habang iniisip niya ang tungkol sa kanyang paghihiganti. Natapos ni Leaf na mabunggo sa isang tao. Pansamantalang nawawala ng balanse, natapos siya sa lupa. F*** at Sting Hell, bulag ka ba o ano? Galit na ungol ni Leaf. Gayunpaman, tumigil siya sa pagmamaktol sa sandaling nakita niya kung sino ang nabunggo niya. Ang lalaking nakatayo sa harapan niya ay nakasuot ng isang itim na balabal, at tinatakpan nito ang karamihan sa kanyang mga tampok. Sa mukha bukod sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata, lamang ay kapwa malubo at may bisyo, na nagmumungkahi na ang taong nasa ilalim ng balabal ay isang matandang lalaki. Nakatitig sa mga mata ng nakasuot na lalaki, naramdaman ni Leaf na kung tinitigan niya sila ng masyadong mahaba, ang kanyang kaluluwa ay mapupunta sa pagnanakaw.
Natahimik ng bahagya sa takot, tinanong ni Leaf, ikaw, sino ka? Tuldok-tuldok-tuldok tandang pananong panipik. Sa sandaling sinabi iyon ni Leaf, gayunpaman, nagsimulang lumakad. Sa kanya ang nakasuot na lalaki. Frozen sa takot, naramdaman ni Leaf ang mga kamay ng matanda na tinapik ng mahina ang kanyang ulo. Isang split segundo mamaya, isang tunog ng tunog na maririnig. Nagsusuka ng dugo, nanlaki sandali ang mga mata ni Leaf bago siya damapa sa lupa. Mismong ang matanda ang inilagay ang kanyang mga braso sa likuran niya habang siya ay lumingon upang tingnan ang direksyon na dati nang iniiwan ni Gerald, isang kunot na dahan-daang bumubuo sa mukha niya. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.